Eto mga sangkay, meron pong report na itong China ngayon ay nag-ingay dahil po sa ginagawang kalokohan nitong China na kanila pong nabisto. What's up guys? This is me. I'm back. Shoutout po sa lahat ng mga kaibigan natin dyan, sa lahat po ng mga solid sangkay, sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon. Okay, pag-usapan po natin ito kasi, di ba, itong Vietnam, isa ito sa may claim pagdating sa West Philippine Sea. Ngayon, may nangyari po mga sangkay na ginawa nitong China na nahuli po sila mismo ng Vietnam. Anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay yung subscribe button. Okay? I-click nyo po yung subscribe sa baba, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Dahil dito, 1.22 million subscribers po tayo ngayon. So, kung hindi ka po nakakapag-subscribe, alam mo nang yung gagawin. Subscribe nyo po. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po ang ating Facebook page. Okay? Ngayon, ito po ang balita. Vietnam, nagprotesta umano sa isang Chinese hospital na dineploy sa isang bahagi ng South China Sea na sakop na po nitong Vietnam. Para lamang po sa inyong kaalaman, mga sangkay, ang Vietnam po ang may pinakamaraming nakubkob dyan sa South China Sea. Okay? Vietnam po. Kahit i-check nyo ngayon ng paulit-ulit, Vietnam po ang may pinakamarami. Pero sa panahon natin ngayon, ang mas aggressive na gustong makialam sa mga hawak ng teritoryo ay itong China. Lahat na lamang po ng problema ata mga sangkay pagdating po sa teritoryo sa karagatan, yung mga sakop ng tinatawag na exclusive economic zone, itong China po ay lagi pong may problema. Kita niyo yung nangyari. Ginawa po nila sa Japan, sa may Senkaku Island. Ginawa rin po nila yan sa Indian Ocean. Ginawa rin po nila yan sa Pilipinas. Umikot pa po dun sa kabilang banda, sa kabilang dako na malayo na po sa China. Ganyan po kaloko-loko itong Chinese government. So ayon mo sa report, ang Vietnam umano ay nagprotesta. Ayon po dito, nagkaroon po ang China ng violation sa kanilang soberanya matapos daw po ang Beijing magpadala ng isang Navy hospital ship sa isang group of island po ito mga sangkay dyan sa South China Sea na currently occupied ng China umano. Ewan ko. Ano ba talaga? Occupied na ito ng China o Vietnam? Okay. Currently occupied by China but claimed by Vietnam and Taiwan. Naku po. Ito na naman, mga sangkay, may kabanggaan na naman po itong China. Alam niyo, pagdating sa teritoryo, paunahan lang yan eh. Kung sino ang mauna dyan, lalo na po yung mga malalayo na po mula sa tinatawag na exclusive economic zone, kung sino ang maunang makapunta doon at makapwesto, magiging kanila yan. Yan ang nangyayari dyan sa South China Sea. Kaya ang dami pong nakubkob nitong Vietnam. Ngayon, nag-aaway na po itong China at Vietnam dahil po sa isa na naman, ayon po dito, ito po ay a group of small coral islands and the reefs doon po sa South China Sea. China Central Television first reported the story on May 21. Doon po nabisto. Sabi po dito ng deputy spokesperson ng Vietnam Ministry of Foreign Affairs, his country objected
to the ship's presence. So kinontra po nila yung yung presensya po nitong barkong napakalaki daw mula po sa China. Ito po ay barkong hospital. Di umano. He spoke May 23 in response to a question. Okay. So isa po itong tanong. Tinanong po siya. Ngayon, ayaw po talaga ng Vietnam. At alam po natin, mga sangkay, na may kapasidad po ang Vietnam na pumalag laban po sa China. Talagang hindi po magpapatalo ito, mga sangkay. Ang binabasta-basta lang naman po ng China ay yung bansa katulad ng Pilipinas na wala pong kakayahan, wala pong kagamitang pwedeng papalag sa kanila. Ito nga po yung problema sa bansa natin 'Di ba? Ang lakas natin mag-claim pero inaapi-api lang tayo kasi nga wala naman po tayong gamit na pandigma, 'di ba? Ang bihira. So, kagaya po ng Vietnam, kagaya po ng Pilipinas, Japan, India, ito rin pong Vietnam ay ginagawan din po ng pumapasok na naman po itong China sa isang masalimuot na issue na naman pagdating po sa soberanya. May pambihira. Ang dami na pong nakakaaway ng China. Kaya nga sabi ko, kung sakaling makikipagdigma ang China, which is for me malabo po yan. Kasi takot po yung mga yan makipagdigma kasi babagsak po yung kanilang ekonomiya dyan kung magkakaroon ng digmaan. Ngayon, masasayang ang lahat. Pero, kung makikipagdigma itong China, kung gagawa po sila ng kalokohan dyan, nahahantong sa digmaan, marami po silang makakalaban. Unang-una, Taiwan. Pangalawa, Vietnam. Pangatlo, mayroong South Korea. Pang-apat, may Japan. Pang-lima, may India. Pang-anim, may Pilipinas. So, napakarami pong magkakakampi ito. At nandyan pa po yung Amerika. So, mahihirapan. Kumbaga, dito po, medyo tawag dito, medyo takot po ang China pagdating dyan. Kasi sila po ang madadali. Sila po yung malulugi dyan. Pero, syempre, mga sangkay, hindi pa rin po pwede tayong maging kampante. Pero, ewan ko ba sa mga Chinese na ito, bakit ganun po sila kasakim pagdating po sa mga karapatan ng mga bansa sa kanilang teritoryo pagdating po sa dagat? For me, isa lamang ang sagot dyan. Dahil nga po itong China may nakikita po sa South China Sea na kayamanan. Ito ay walang iba kundi ang oil and gas na marami pong nakaimbak sa South China Sea. Diba? Well, tingnan po natin kung anong magagawa kasi dito mga sangkay, nag-aamok po yung nagagalit po itong Vietnam sa China dahil po sa kanilang aktibidad sa isa pong isla na may claim po itong Vietnam. So ano po ang inyong komento mga sangkay? I-comment po sa iba ang inyong mga opinion. And now I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito po ako nag-upload mga sangkay ng mga video, mga vlogs, mga good vibes at marami po kayong makikilala dito. Hanapin niyo po ito sa YouTube, then click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.